Pumanaw ang tatay ko noon sa sobrang pagkasiluso kay mama. Natatakot din ako ngayon, baka matulad din ako sa papa ko. Magandang araw po sa inyong lahat. Samahan niyo akong bigyan ng buhay ang kakaibang mensahe ng ating sinder na si Sir Ruel from Pangasinan, at narito na ang mensahe niya. Brother, magandang araw po. I'm Ruel from Pangasinan, 36 years old, may asawa at 4 na anak. Napanood ko po yung video nyo po patungkol doon sa siloso na mister. Gusto ko po din sanang magpa-advise, brother, patungkol sa sarili ko. Hindi ko mapipigilang ang pagiging siloso, lalo na sa asawa ko. Marami na akong libro na binasa kung paano maiwasan ang pagiging siloso, pero hindi ko pa rin makontrol ang sarili ko. Natatakot kasi ako na matulad sa tatay ko na sa sobrang siloso kay mama, pumanaw po siya dahil habang nagsisilos, sumabay po ang atake ng high blood niya. Nagbaka sakali lang ako, brother, na matulungan mo din ako. Naawa na rin kasi ako sa asawa ko dahil ramdam ko talaga ang pag-iingat niya na makaiwas makipag-usap sa mga lalaki. Kasi palagi ko siyang pinagsasabihan na huwag niya itong gagawin. Totoo yun, brother, na may pagkakataon na din na halos iwanan na ako ng misis ko. Siguro hindi ko napapansin sa sarili ko na napasobra na ako sa higpit sa kanya. Salamat, brother, sana mapansin mo itong message ko. Okay? Sir Ruel ng Pangasinan, magandang araw din po sa inyo. Unang-una po, sir, maraming salamat po sa tiwala na makakatulong po ako sa inyo. At maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating channel. Tulad ng palagi kong sinasabi, ang pagsisilos ay normal ito sa tao. Lahat tayo ay pwedeng makaramdam nito. Ngunit, kung ikaw ay mapasobra sa salitang pagsisilos, dito na po magkakaroon ng problema ang isang relasyon. Sabi mo, sir, marami ka ng librong binasa kung paano makontrol ang pagsisilos. Pero ayon sa iyo, ganun pa rin, hindi mo pa rin makontrol ang sarili mo. Para sa akin, sir, malinaw na willing ka din naman na baguhin ang sarili mo sa pagiging sobrang siloso. At sabi mo natatakot kang matulad sa papa mo na pumanaw dahil sa sobrang pagsisilo sa mama mo. Nagulat ako dito, sir, dahil ngayon ko lang ito narinig sa pangyayaring ito. Pinapakita na hindi talaga magdulot ng mabuti ang sobrang pagkasiloso. Isa lang ito sa nagpapatunay. Hindi pa kasama nito ang mga nasirang pamilya na naghihiwalay na mag-asawa dahil sa sobrang pagsisilos. At yung iba pa nga ay nauwi sa pisikalan. At sa tingin ko, sir, yung misis nyo po ay mabait. Naintindihan niya ang pag-uugali mo. Tinitiis niya ito sa nakikita ko. Base yan sa mga sinasabi mo. Nabanggit mo pa nga na naaawa ka sa kanya. Patunay talaga ito na ikaw mismo ay ayaw na din sana sa pag-uugali na sa sobrang pagkasiloso. Ibig sabihin nito, hindi mo ito sinasadya. Biglaan lang na pumapasok sa utak mo na magsilos ka kahit wala namang dahilan. Sa pag-uugali mong ganito, sir, ang lubos talagang maapektuhan nito ay ang iyong asawa. At siyempre kasama na dito ang mga anak nyo. Dahil kapag nagsisilos ka, siguradong may palitan ng salita ang mangyayari at paulit-ulit lamang ito. Narito na po ang payo ko sa inyo, sir. Kung wala namang history si Mrs. na gumagawa sa iyo ng kalukuhan, wala ka dapat ikatakot. Kaya tayo nagsisilos sa mga partner natin dahil unang-una, mahal natin ang taong ito at takot tayo na maagaw sa iba. Pangalawa, kaya tayo nagsisilos dahil iniisip natin na gagawa yung misis natin ng mga gawaing labag na bilang isang mag-asawa. Pangatlo, kaya tayo nagsisilos dahil pinapangunahan natin ang mga pangyayari na hindi naman talaga mangyayari. Ito yung mga bagay na kinakatakutan natin na gawa-gawa lang ng ating utak. Ito yung nakikita ko sa iyo, sir, kung bakit nahihirapan kang kontrolin ang sarili mo. Masyado kang nag-overthink sa mga bagay na akala mo totoo na kahit nasa isip mo pa lang. Ulitin ko, sir, kung nakita mo naman na mapagkatiwalaan itong asawa mo, wala kang dapat ikatakot. Baguhin mo ang mindset mo. Negative, i-convert mo ito to positive. Ito yung problema mo, sir. So ngayon, may kunting idea na po kayo kung bakit hindi mo makokontrol ang sarili mo. Ang gagawin mo sa tuwing makikita mo ang asawa mo na may kausap na lalaki, yung negative na iniisip mo na baka lukuhin ka ng asawa mo, i-convert mo ito to positive. Isipin mo na mabait ang asawa mo, hindi ito gagawa ng kalokohan laban sa iyo, o di kaya iukit mo sa isipan mo na mahal ka ng asawa mo at ng mga anak mo. Hindi ka nagkulang sa kanila, kaya wala silang dahilan para lukuhin ka. Na siyang ugat kung bakit hindi mo makokontrol ang pagiging siloso mo.
Ulitin ko sir, ang labis-labis na pagsisilos ay kailanman hindi ito makakabuti sa isang relasyon, at kung sakaling matapos mong panoorin ang video na ito sir at no effect pa rin sa'yo, siguro mas nakabubuti sa'yo sir na lumapit na sa mga expert tulad ng psychiatrist para sa mas maliwanag na payo o opinion na makakatulong sa problema mo sir. Ganun pa man, ako'y umasa na sa simpleng payo ko na ito ay may tulong sa problema nyo po. Maraming salamat ulit sa tiwala. Paalam.